Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Atin na pong share ang live na ito sa ating mga GC, ating mga group chats. Ngayon pong umagang ito ay muli ay mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. At meron pong mga ganitong mga pag-aaral ng salita ng Diyos na tayo ay laging napupuno, hindi lang ng kaalaman, kundi ng salita ng Diyos tuwing umaga. At tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Bilangin po namin ngayong umagang ito na kami ay inyong turuan, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita. Kami, Panginoong Diyos, ay maitama. Kami po, Panginoong Diyos, ay masaktan ng inyong mga salita. Nang sa ganon, Panginoon, kami ay matuto at makinig, Panginoon, sa inyong mga instruction, sa inyong mga utos, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo kami ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At Amen. Ating pong buksan na ating mga Biblia sa Mateo, Kapitulo 28. Matthew chapter 28. Yan. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Ito po ay isa sa ating mga doktrina. Ito po ay isa sa ating tenets of faith, evangelism. Ayan. At marami sa atin ay memorize ang mga versikulong ito. Pero ganoon pa man ay basahin po natin. Ang sabi po dito sa Tagalog, verse 19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Pasahin po natin sa English. Sabi dito, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Purihin ang Panginoon dahil meron ganitong bersikulo, meron siyang iniwang instruction sa atin. Nung siya ay umakyat sa langit, hindi niya tayo hinayaan na nangangapa. Ang Panginoon, nung siya ay umakyat sa langit, nag-iwan siya ng instruction. Sabi niya, umayo tayo. Go therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey all that I have commanded you, and surely I am with you always until the end of the age. Ito madalas yung ating naka-highlight, which is very good. Kasi po, ito nga ang tawag nga po dito ng marami ay the great isa to sa mga sa mga iniwan ng Panginoon. Kung merong great commandment to love one another, merong great commission na to preach the gospel. Ngayon, saan po ba nanggaling itong verse na ito? Ano po yung konteksto ng verse na ito? Ano nyo po, kapag naunawaan natin
kapag nalaman natin kung saan nanggaling o bakit ito nangyari, bakit sinabi ni Jesus, ay mas mamamangha po tayo. Punta po tayo sa verse 1 ng chapter 28. Ang sabi po sa verse 1 ng chapter 28, kayo po ba nakakasabay pa? So, sundan po natin para nababasa po natin yung salita ng Diyos. Yan. Ang sabi po sa verse 1 ng chapter 28, babasahin ko na lang po Ang sabi dito, madaling araw ng linggo, makalipas ng araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan si Maria at taga Magdala, kasama ang isa pang Maria upang tingnan ito. So, ang mga Maria po, the Marys. Biglang lumindol ng malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at ginulong ang bato na nakatakip sa libingan at inupuan ito. Nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang sundalong nagbabantay sa libingan at hinimatay. So ito na po, ito yung sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. Pinuntahan ng mga babae, Maria, ang libingan, at noong mga panahong yun, yung mga bantay ay nagulat, natakot sila dahil merong anghel ng Panginoon na dumating, nagpakita sa kanila at nakakatawa. Kasi itong mga lalaking ito, itong mga sundalong ito, ano po nangyari sa kanila? Sila po ay hinimatay sa takot. Marami sa atin, marami sa atin gusto natin na ang Diyos mismo ang mangusap sa kanila ng kanilang nadidinig o nakikita. Etong dalawang sundalong ito, anghel pa lang ng Panginoon ang nagpakita, hinimatay na sa takot. Paano pa kaya tayo mga tao, Paano pa kaya tayo? So, itong mga ito ay hinimatay sila, itong mga sundalong ito. At, ito po, verse 5. Sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo. Okay. Sino nga po ulit yung kausap ng anghel dito? Na sinabihan niya na huwag siyang matakot, na si Jesus ay wala dito at nabuhay na magmuli. Tapos sinabi pa ng anghel, puntahan niyo agad ang mga tagasunod niya at sabihin niyo sa kanila na nabuhay siyang muli at mauuna siya sa inyo sa Galilea. Sino nga po ulit yung inutusan ng anghel na magsabi ng balita na si Jesus ay nabuhay na magmuli? Mga babae. Mga babae po ang sinabihan ng anghel na ito na puntahan nyo yung mga alagad ni Jesus at sabihin ninyo siya ay mauuna sa Galilea. That time, ng mga panahong pong iyon, sa kultura ng mga Hudyo, sa kultura ng mga taga-Israel, bawal ang isang babae na magtestimonya, maging witness o maging testigo. Ganun po kaliit yung tingin nila sa mga babae. Ganun po ganun po kahina. Ganun po ka-unreliable yung tingin ng mga Hudyo o ng mga taga-Israel sa mga babae. Sa kultura po nila, At siguro kahit ngayon o maaaring sa ibang mga bansa noon, talagang ang mga babae ay lesser sa mga lalaki. Pero kita po natin dito sa pangyayaring ito, grabing balita, grabing responsibilidad, grabing utos
yung ipinagkatiwala sa mga babaeng ito. Ano po yung pwede nito maging application sa atin ngayon? Marami sa atin discouraged tayo kasi hindi tayo malakas ang loob. Marami sa atin discouraged tayo na maghayag ng salita ng Diyos sa ating mga campus, sa ating mga eskwelahan, sa ating mga workplaces, kasi akala natin hindi natin kaya. Pero kita natin, niloob ng Diyos na yung maghayag ng dakilang pag-asa, nung maghayag ng dakilang pangyayaring ito, kasi technically, yung pagkabuhay na magmuli ng Panginoon ay isang balita na babago ng mundo dahil walang sinuman ang nabuhay na magmuli. Walang sino man ang nakapagpropesiya ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagkabuhay na magmuli at nangyari nga. Ganon katindi itong balitang ito na pinagkatiwala sa mga taong mahihina, sa mga taong hindi katiwa-tiwala sa paningin ng paligid. Pero ang Diyos mismo, hinayaan sila na magdala ng balitang ito. Mga kapatid, ikaw man ay isang babae o isang lalaki, tayo man ay hindi ganun kagaling magsalita, tayo man ay nauutal, tayo man ay parang minsan kinakabahan kapag tayo ay naghahayag ng salita ng Diyos. Madalas, kapag tayo ay nasa mga eskwelahan natin, pag tayo nasa mga pagtitipon, mga social gatherings, kapag kasama natin yung mga kaibigan natin na mga hindi pa mananampalataya, gaano kalakas yung ating conviction na maghayag ng salita ng Diyos? Gaano kalakas, gaano katindi yung ating pagnanais na nais kong ihayag yung kadakilaan, yung mabuting balita, yung balita na kayang magpabago ng buhay ng mga taong ito. Nakakalungkot mga kapatid dahil unti-unti nang nagiging corrupted, unti-unti nang nabubulok. Hindi lang sa ito nakakalungkot sa mga eskwelahan pa po mga kapatid. Yung iba't ibang mga worldview, iba't ibang mga paniniwala, iba't ibang mga filosofiya. Nakakalungkot mga kapatid dahil unti-unting sinisira ng mga tao sa mga school. Maraming mga teachers sa mga hindi naman mananampalataya. Ngayon, ano yung filosofiya, yung tinuturo na sa mga bata? Okay lang maging bakla. Ikaw ay follow your heart. Kung anong nararamdaman mo, kahit ikaw ay isang babae, feeling mo ikaw ay lalaki. Ikaw ay babae, ikaw ay babae, meron kang napupuso ang kapwa mong babae, okay lang yan. Ganun na po ang tinuturo ng mga nasa school ngayon, mga kapatid, kung hindi ka Kristiyano po. May mga school po na kapag ikaw ay nag-share ng gospel at may mga bata doon na mga ibang relihiyon, mayroong mga ILC, tapos na-report ka na ikaw ay nag-share ng gospel sa klase, i-guidance ka. Baliktad na po mga kapatid, i-guidance ka. Tapos, ang nakakalungkot nito, yung mga teacher na bakla, yung mga teacher na bakla, hinahayaan nila na magdamit ng pambabae. Yung mga estudyanteng bakla, hinahayaan nila na suot ng pambabaeng uniform. Yung mga tomboy, yung mga lesbian, hinahayaan nila na mag-slacks at pag-polo. Pero bawal mag-share ng gospel. Kaya mga kapatid, huwag tayong papapigil.
i-share natin itong mabuting balita na ang ating Panginoon, siya ay nabuhay na magmuli sa mga matay at kaya may pag-asa tayo sa Panginoon dahil siya ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Ganun katindi, mga kapatid, yung balitang ipinagkatiwala sa mga babaeng ito. At sige po, ano pa natin? Ating pang basahin yung mga sumusunod. Ang sabi naman dito sa verse 8. Ito po tayo, verse 8. Ayan. Verse 8. O sabi nga po ng amen, ang nakakasunod po. Ayan. Sabi po sa verse 8. Sabi dito, kaya, dali-dali silang umalis sa libingan. At kahit natatakot sila, masaya pa rin sila sa ibinalita sa kanila ng anghel. Patakbo nilang pinuntahan ang mga tagasunod ni Jesus upang ibalita ang pangyayari. Tingnan ko po. Kaya dali-dali silang umalis sa libingan at kahit natatakot sila, masaya pa rin sila sa ibinalita ng anghel sa kanila. Okay. Sa English po ang sabi doon, so the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy. Marami pong mga sekta ng Christianity ang nagtatalo. Ano daw ba ang manifestation ng kapuspusan ng banal na espiritu? Ito po ba yung nai-slay kapag pinag-pray ka, nai-slay ka? Ito ba yung nakakapag-tongues kapag ikaw ay napuspos sa banal na espiritu? O alam nyo po, mga kapatid, alam nyo po ang resulta ng kapuspusan ng banal na espiritu? Ito po ay pagkatakot at pagkamangha. Pagkatakot sa Panginoon. Ito po yung reverence. Ito po yung pag-honor, yung the fear of the Lord. At kasama ng fear of the Lord ay yung joy of the Lord. Yung kagalakan, yung pagkamangha. Grabe yung pagkamangha nila. Grabe yung pagkamangha nila to the point na nagmamadali silang ibalita yung sinabi ng anghel sa kanila na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na magmuli. Ang tanong, mga kapatid, kailan tayo huling namangha sa gospel? Mga kapatid, kailan po tayo huling namangha sa mabuting balita? Ang mabuting balita po ay hindi yung pag-share ng gospel na ikaw ay mahalaga, ang Diyos ay may plano sa iyo. Mga kapatid, hindi po yun ang mabuting balita. Hindi po yun ang gospel. Hindi po yun yung dapat na malaman ng mga tao. Ano po ang gospel? Ang gospel po ay hindi patungkol sa atin. Gospel po ay patungkol sa ating Panginoong Diyos. Mabuting balita ng kaligtasan na ang ating Panginoon, pagkat ayaw niya ng kasalanan, ano pong nangyari? Dahil tayong mga tao, wala tayong kakayanang maligtas sa ating mga sarili. Kahit na anong gawin nating mabuti, kahit na anong paraan ang gawin natin, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa kapahamakan. Kaya naman, ang Diyos na banal, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na walang bahid dungis, walang bahid karumihan, ano pong ginawa niya? Ibinaba niya ka ng sarili. Siya ay nagkatawang tao. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Nagkatawang tao. At tinatawag natin siyang Jesus. Ang ating Panginoong Jesus, siya po ay nabuhay. Gaya natin mga tao. Pero,
Ibinuhay niya yung buhay na dapat nating ibinuhay na hindi natin kayang gawin kasi tayo ay makasalanan. He lived the life we should have lived. At yung kamatayan na para sa atin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yung death, yung kamatayan na para sa atin, niyakap na yon. Inako niyang kanya. Nang sa gayon, kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, kung sino man yung makakarinig ng mabuting balitang ito at sumampalataya sa Kanya, ay maliligtas. Mga kapatid, ito yung kailangan marinig ng mga tao sa paligid natin. Kailangan nilang maunawaan na hindi nila kayang maligtas. Na sila ay, na tayong mga tao ay hindi naman talaga mahalaga. Walang nakitang mabuti ang Panginoon sa atin. Walang nakitang maganda ang Panginoon sa atin. Pero ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak at namatay para sa atin. Hindi dahil tayo ay mahalaga, kundi dahil mahal na tayo. At yung balitang iyon, yun dapat ang ating binabalita. So bakit? Ang totoong puspos ng banal na Espiritu ay hindi lang basta nanginginig, nagtatangos, o ano man. Ang tunay na puspos ng banal na Espiritu ay naghahayag ng salita ng Diyos. Ang tunay na puspos ng banal na Espiritu ay hindi lang dahil sa marami siyang alam sa Bible, kundi yung compassion niya to share the gospel. Yung compassion niya na kailangan itong marinig ng mga tao sa paligid ko at hindi ako matatakot kahit na may takot ako. Kahit na alam ko na mahina ako. Higit na mas makapangyarihan ang Panginoon na tumawag sa akin. Maraya po ito, maraming after po nila doon ay mayroong mga guards na pumunta sa mga pariseyo at sinabi ng mga pariseyo na, ito, babayaran kita. Basta kapag may naghanap, sabihin mo, ninakaw ng mga apostol, ninakaw nila yung katawan ng taong yan o ni Jesus. So maraming mga tao pa rin ang sasaliwa doon sa ating mga binabalita, pero tiyak ang pangako ng Panginoon. Tiyak ang pangako ng Panginoon. Na ano po mga kapatid? Na sa ating paghayo, kasama natin siya. Sa ating paghayo, ang sabi doon, di ba? And we will end with this. Go therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Ibig sabihin po mga kapatid, ang evangelism ay hindi natatapos sa isang beses na siya ay sinaran mo ng gospel. Sa isang beses na sinabi mo sa kanya, ikaw ay isang taong makasalanan, walang kakayanang maligtas, kaya ang Panginoon, ibinaba niya kanyang sarili, siya ay namatay para sa iyo, para sa ating lahat. Kaya tayo ay sumampalataya sa Kanya. At after nun, kung siya ay sumampalataya, hindi pala natatapos doon ang evangelism. Ang sabi doon, teaching them to observe all that I have commanded you. Lahat ng itinuturo ng Biblia lamang ang ating ituturo sa Kanya. At ano po yung assurance natin mga kapatid sa ating pagtalima, sa ating pagsunod sa utos na ito ng Panginoon? Ang sabi niya, surely I will be with you always until the end of the age. Hanggang sa katapusan ng mundo, kasama natin ang Panginoon. Madalas, ang verse na ito ay ating inuugnay sa mga healing,
sa mga deliverance, sa mga miracles na pwedeng gawin ng Panginoon sa pamamagitan natin. Pero mga kapatid, hindi po ganon. Ang sabi niya, I will be with you always. Siya mismo. Hindi lang yung kamay niya na gumagawa ng mga himala, hindi lang yung kamay niya na nagpapagaling, kundi siya mismo. Grabing assurance ito, mga kapatid. Grabing pangako ito. Kung nauunawaan lang natin kung sino ang Diyos na ito, kung gaano lang tayo namamangha sa Kanya, kung gaano lang natin kaalam na ang Diyos na ito na nagsasabing siya ay sasamahan tayo. Hindi lang yung kamay niya ay sasama sa atin. No, siya mismo ay sasama sa atin. Bakit pa tayo matatakot na ang mundo ay magalit sa atin? Na ang mundo ay kumalaban sa atin dahil sa ating mabuting balitang sinasabi na ang tao hindi na kayang maligtas sa pamamagitan ng kanyang mga sariling gawa. Karamihan ng mga kapatid ngayon sa social media, ang dami na. Laging kaya mo, laging special ka, parang lagi bang ang Panginoong ay para lamang sa kanila, parang alila na kung anong gusto mo, kung anong gusto mo mangyayari yan, naloloobin ng Panginoon yan. Mga kapatid, hindi. Ang Panginoon ang mangunguna sa atin. Siya ay kasama natin. Ganon katindi ito, mga kapatid. Itong utos na ito, hindi lamang siya utos, kundi isang pangako na sa ating pagsunod, sa ating paghayag ng salita ng Diyos, hindi lang natin kasama yung kanyang kamay na gumagawa ng himala. Kasama natin mismo ang Panginoon sa ating paghayag ng kanyang kadakilaan at kanyang kabutihan, ng kanyang biyaya na walang pinipili. Ikaw man ay isang taong mataas ang status sa buhay, ikaw man ay mahirap, ikaw man ay sikat na tao, ikaw man ay drug addict, yung biyaya ng Panginoon na walang pinipili. Kaya mga kapatid, tayo po ay magdalang tapang. Papalapit na ang pagdating ng Panginoon. Malapit na siyang dumating. Tayo po ay magdalang tapang at ating ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan para sa kaluwalhatian at kapurihan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po. Salamat po sa inyong anak, ang aming Panginoong Jesus, na ibinaba niya ang kanyang sarili. Siya ay nagkatawang tao. Yung buhay na dapat kami, na dapat namin ibinubuhay, Panginoon, na hindi namin kayang gawin dahil kami ay makasalanan. Kayo, Panginoon, yung Panginoong Jesus, yung gumawa noon. At yung kamatayan na nakabayaran ng aming kasalanan, kayo po yung yumakap noon, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, dahil kayo po ay kumikilos sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, na yung kapuspusan ng banal na Espiritu na aming nararanasan, Panginoong Diyos, ay magtungo sa amin sa paghahayag ng mabuting balita at patuloy pong ipaunawa sa amin na ang kapuspusan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya ay nagbubunga hindi lamang ng bunga ng banal na Espiritu, kundi yung pagnanais, Panginoon, na maghayag ng mabuting balita. Salamat, Panginoong Diyos,
Patuloy nga po palakasin bawat isa sa mga maghahayag po, sa mga mag-share ng gospel, sa kanilang mga school, kanilang mga workplaces. Panginoon, dalangin po namin na palagi namin panghawakan yung assurance ninyo na kayo ay lagi namin kasama. Sa lahat ng kaluwalhatian, papuri at pagsamba sa iyo pong nakikilang anak na si Jesus. Ito po aming panalangin. Amen at Amen. Muli po, isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo pong lahat ay pagpalain ng ngayong araw.